Yo, what's up? Andito na naman tayo para gumawa ng battle review. Ang papanoorin natin ngayon ay Isabuhay tournament na naman. Ang magkalaban si Slack 1 versus Raffian. Okay, so alam naman natin mabigat na laban to. Gawan lang natin ang battle review at video reaction. Si Raffian, isa sa medyo bago-bago pa lang dito sa flip top pero galing siya ng FRBL. Grabe rin to mag-bars, mag-gun bars, tapos sunod-sunod na punchlines. Tapos syempre alam na natin Slack 1 galing 3GS. Medyo kengkoy din ng 3GS pero malupit din. Round 2 na to ng Isabuhay. Mabigat yung mga laban nila nung first round. Si Raffian tinalo niya si Apok, tapos si Slack 1 naman tinalo niya si Class G, champion ng Motus. Ngayon, panoorin natin to. Huwag na nating patagalin pa. Tara na! Sa dulo ng magaling tayo pare. 17, nandito pare, tayo tiyata. Tusang, munting bayan ng baras, pipet hanggang saktulan. Silang ko basta tinega ko'y para sa lalamunan. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kayo. Sawa ko kay Brayden. Happy birthday kay Dino. Yan, Crown Manila, kay Papa Benji. Lando, Boss Bagay. Boss J. Crown Manila, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat, shoutouts Papa Benji, shoutouts happy birthday nga pala kay Sinyo. Nanalo ng coin toss, si Slack 1. Pinili niya mo na si Raffian. Tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Tournament battle to. Pahinga natin unang para. Let's go! Walang bias ha. Goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, wag na muna maging sad boy. Tignan nyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus game! Yo, boss, thanks. Pinadali mo aking buhay sa Isabuhay, kalabay, grabe ang wak. Bilang pasasalamat, pupugutan siya ng ulo, total you cut me some slack, baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Ferdeo na abuso malala, na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kabal ng pagmumuka, mubugok ka maman, nakihalo sa torneo, huwag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na ng Deo. Baka sabihin mo, tinalo ko ng tinalo mo. Abatol, pasang-awa ka dun sa class, kaya atong guro ibabagsak sa iyong ulo. Palakol, konektado pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay ng Paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guro na nagbibigay ng axe. O tinalo. Grabe, ang ganda ng umpisa dito ni Raffian. Battle mode talaga. Solid din yung mga bars sunod-sunod, no? You cut me some slack. Sinabi niya, nilaro niya yung pangalan ni Slack 1 dito. Tapos yung pagkapanalo niya kay Class G, nadamay din. Pati si Serdeo, nadamay, deodorant. Kinonect niya lahat sa isang klase. Tapos tag dito, bibigyan daw siya ng palakol ni Raffian. Palakol, parang line of 7. And then, since connected pa rin kay Deo, deodorant. Tapos, bibigyan niya to ng Axe. Axe is para yung brand ng deodorant. Solid. Mo yung class, ba't di ka na high pitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5'6". After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi papantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalon ng pangalan. Ganda nun, double meaning. Pantalunan. Tapos, pantalon. Kasi Slack nga yung pangalan niya, Slack. Pantalon yun. Si Slack, talunan yun. Mula FRBL, nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser ka Slack. Nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Hey, boss, ba't nagpapasok ka ng bobo here? Pangalan pa lang, alam mo ng roof
Ilang beses nilaro-laro ni Raffian yung pangalan ni Slack One dito, tapos lahat ng linya niya pasok, grabe. Ano yan? Slack. Okay, pantalon na naman, Slack. Tapos nasa jeans daw ni Raffian yung pagiging kampiyon. They're not cut from the same cloth. So hindi sila hindi sila magkalibel, ganun yung pinaparating ni Raffian dito. Slack, pantalon, jeans, bottoms. Yun na yung pants line. Pero yung pants line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Mastapit at iba pa. Katugasan mo, Abnoy. Paulit-ulit na ginamit yung pants, nabutasan ka tuloy. Sa paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa Hustler. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pa yung 3GS na Pabida Brother. Dahil sa pagbobote, bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tas pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung kalipin partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor. Pero shout out sa kalipin partner ni Slakwa na ang pangalan ay Gregor. Poison 13. Di ba magkalipin kayo dati ni Poison? Magkasama sa isang bahay, tas naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas tong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Kabao nga magiging kwarto. Abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Pero sila ni Poison ay team pinsan na magkasama noon sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban, walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleep over, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng una nagpungo, tas sumiga siya sa labag. Pangat, ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, batak? Tinalo siya ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress parts? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapaktapakan at nilakaran siya. Ang lakas nun. Tinalo siya ng mga taga-Bataan. Tapos naisingit niya pa yung death march dun. Tinapaktapakan. Ganda nun. Balik natin. Sa ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress parts? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapaktapakan at nilakaran siya. Ganda. From setup hanggang dun sa punchline. Ang ganda ng pagkaka-deliver ni Raffian dito. Mapapa-goosebumps. Grabe. Binata ka ng mga batang taga-Bataan. Pero hindi siya o yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong makalaban taga-Bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa rapol. Nahuli sa raffle si Tipsy Dipper. Okay, Raffian, round 1. Solid. Grabe yun. Ilang beses niyang nilaro yung pangalan ni Slack One dito. Tapos ang solid din ng mga ng mga bars niya. Grabe, ang ganda ng dulo ni Raffian dito, yung about sa Death March. May mga sinusundot din siyang jokes kasi sa mga past battles ni Raffian, talagang technical siya lumaban eh. Minsan lang siya mag-jokes pero ngayon na nakaka-adapt siya na nagagamit niya na yung mga jokes sa parte ng ng mga rounds niya. Ngayon panoorin natin si Slack One round 1. Labanan, pakinggan natin! Parang familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Napanood ko na to. Gang, flip top! Gang! Gang! Eto na pala si Rufian. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Yung nagwa-wordplay ng delivery.
si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang rapya ng isang Apok kung alam niyang magtutulog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss! Boss! 4 battles pa lang oh. Round 1 isa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang andun sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano bang plano meron ka, slack mo na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong Diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ang ina mo, gusto mo galing kita. Ang ganda rin ng umpisa dito ni Slakwan. Parang inano niya kagad yung crowd, mapapaisip yung crowd, oo nga no. Kasi ang sinasabi niya rito, si Raffian, hinamon daw si Apok nga. Sinasabi rin ni Slakwan na si Apok kasi magbibigay ng break sa kanya, tapos dito matagal niya na tong sinulatan. Habang si Apok walang kaalam-alam sa mga ganong plano. Tapos si Raffian parang ginagamit lang si Apok kahit ang tagal niya na tong pinaghandaan. Parang mapapaisip din yung mga tao, nga no, 4 battles pa lang to si Raffian, binigay kagad sa kanya si Apok sa round 1 ng isang buhay. Okay. Binibaby nyo kasi masyado itong diamond in the rough. Paano kikinang kung di nyo kakayaan dumanas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Kung sa bagay nga naman, sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Lagi pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kaingitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Dapat ko ba siyang kaingitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na. In-expose na ni Saki, yung biggest shit. Itong panay kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Weakest link. Halatado sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. And always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mo magkukonekta, pero para sa kanya. Ganda ng mga ni Slakwan dito, ng mga pinag-connect niya. URL, ito yung battle league niya sa sa US. Tas URL weakest link kasi nga link yung URL, tas si Raffian daw yung weakest link. Ganun, tapos napag-connecta niya yung mga yung lines, yung ring, diamond in the rough kasi nasabi na yun ni Raffian before. Grabe. Walang bias dito, tangina. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang fake joke, nag-loading lang. Tangina mo! Umaasa ka masyado. Kung ako sa'yo, masasabi ko sa'yo, Raffian, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami dyan duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayong andito na ako, tablado lahat yung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ang mga bituin, pukin ang inang lulukot ang mga tala. Grabe, solid din tong round 1 ni ni Slakwan. Maganda yung round 1 ni Raffian, pero si Slakwan, ang ganda rin ng angles niya yung parang minamanipula nga ni Raffian yung kasi kinall out niya si Apok. Tapos pinapatunayan dito ni Slakwan na kaya niya talaga sumabay, 'di ba, sa mga teknikalan. Ganda. Nahirap mag-decide. Bibigay ko muna ng tabla tong round 1. Tabla muna tong round 1. Mamaya tayo mag-decide. Pag-isipan ko pa. Pero pakinggan muna natin round 2 ni Raffian. Respect respect. 2 minutes. Sumisigaw pa sa Tuwan-tuwa kayo nung pumanat sa nung tungkol dun sa kumukonekta. Nagets nyo kaagad yung intention.
Kumukonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Tas nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw. GL na agad! Dalawang rebat pa lang ni Raffian, pasok na agad yun. Ganda ng balik niya kay Slack One dun. Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya di naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa baba to. Ngayon yung mga bago nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nun sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pangsogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slacko na hambog Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan at nag-abort mission. Kaya sa Motos, huwag nabigyan ng next fight to. Dahil magpi-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya. Yung vape na nasa bibig ni M-Side, dinakma, tas biglang hinilipak na. Nakikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hine-hate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw naiki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumba. Ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na si Gago. Baka sabihin mo, ginagawang kita ng issue, ha? Kapal na mukha nitong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo Slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Toy, yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong dalawang buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo ng maraming damit? Pagtapos kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta. Dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasalanta. Oo, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong. Bagay na bagay dahil katerno ng Slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil hinahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa Gago, ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka. Nagamit ni Raffian dito yung pagkaguro niya, no? Parang sinasabi niya na katulong ni Slack One si Poison 13 o sinusulatan siya ng lason, Poison 13. So may tagasulat ka. Ganda. Yung mga angles ni Raffian dito, kay Slack One may buraot, tapos may ghostwriter. At saan ba yung una niyang dito? Kahit i-ghostwrite ka nila, mamamaalam ka saan punto man dalhin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Base sa Spirit of the Glass, tong round multo ang papalabasin. Pinaysi ko lang to kahit may tagasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghostwrite ka ng buong paranormalin. Double meaning, paranormal. Tapos paranormalin. Grabe. Simple lang, oh. Kasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghostwrite ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You get it? Grabe si Rap. Grabe yun. Ang ganda ng pagkaka-deliver talaga nito ni Raffian. Yung gigil, ramdam mo yung gigil niya. Yung squatters town, yung squatters area magiging ghost town. Sheesh. Ganun niya kadudurugin tong mga to. Pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You get it?
Lakas! Hanggang yung squatters area ay maging ghost town, you gonna know now! Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong Ghost Riders. Ako'y malaki Kendrick Lamar. Kendrick Lamar kasi kalaban niya noong mga panahon to may beef si Kendrick Lamar tsaka si Drake yung nag sila naggagawa silang diss track sa isa't isa. Tapos yung parang chismis nun si Drake ang dami niyang ghostwriter. Kaya kinumpara ni Raffian yung sarili niya kay Kendrick Lamar na mag-isa lang. Tapos si Slack One parang siya si Drake na maraming ghostwriter. Kahit 20 pa raw sila. Sa pa nga. Gonna know now! Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong Ghost Riders. Ako'y malaki Kendrick Lamar. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black community. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ng balat, pero influensya ko Tupac. Kayo monkey. Grabe yung double meaning dito. May reference niya pa si Darkseid tapos DC. Darkseid parang kontrabida sa ano yun, sa DC. Yung DC yun yung mga kung yung Marvel may Avengers, DC may Justice League. Tapos si Darkseid yung kontrabida dun sa DC universe. Tapos ang ganda nung muling sinabi dito ni Raffian, ano yun? Balikan natin. Na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ng balat, pero influensya ko Tupac. Kayo monkey. Kayo manggi. Brown yung balat kasi kayo manggi. Tapos yung impluensya ni Raffian si Tupac. Kayo si Manggi. Yan si Haring Manggi. Ganda rin nun. Okay. Dito siya ang pinaka-squammy. Enigma ba't sa flip-top na pasalang? O ikaw ang pinaka-squatter pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Ramdam mo talaga yung gigil dito ni Raffian. Tsaka ang dami niyang punchlines dito sa round 2. Solid yung mga ano niya, yung mga binitawan niya ritong bars. Ganda. Tuloy-tuloy lang eh. Parang kung hindi nga nagre-react tong crowd, hindi hinto si Raffian eh. Isa rin sa napansin ko kay Raffian, parang pag ang ganda rin ng mga punchlines niya minsan, dati sa mga past battles niya, hindi siya tumitigil eh. Para siyang ano eh, hindi niya pinapanamnam sa crowd. Pero ngayon na ano na siya, na pinapa-appreciate niya na muna sa crowd bago siya bumanat ng susunod niyang linya. Para siyang si ano eh, sino yun? Si Acer. Si Acer ganyan din, tuloy-tuloy lang eh. Kinumpara pa eh, no? O, panoorin natin ngayon yung ano, yung round 2 ni Slack One. Ay, yung round niya, patay! Tumatalo pala to ng 20. Ibang klase yan. Eh bakit yung laban mo kay Class, tangina mo, hindi mo sinabi yan? Tangina, pinatibag ka ni Class, gago. Pero game. Siya si Raffian. Siyempre siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao. Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Kay Raffian dapat yun eh. Pag yung laban close fight, tangina ako, bato pag na yung kalaban, sinulatan ka raw ni M-Site. Napaisip tuloy akong bigla. May mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Raffian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas nga pa talaga si Raffian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Kunti na lang, maaga kong natunugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto'y tatagal hanggang tuluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay Class, ang ganda ng pagkakapunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko, kaya mong tumulong
sumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Kasi si Vitrum, dinamay yung pamilya niya, nauga, nagribat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba sutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Di ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsusyota ng aso yung ate mo. Tangina mo. Sarap ng buhay mo, ah. Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo andun sa gate, nakakatena. Ang ganda ng rebat ni Slack1 eh. Sinabi ni Rafian sa past battle niya yun nga inulit ni Slack1. Yung, ano yan? Yung about sa aso. May aso na raw sila Rafian. Tapos naliligaw si Vitrum tapos di ka na namin kailangan, may aso na kami. Tapos inano ni Slack1 dito. Parang mapapaisip na naman yung tao, oo nga no. Habang yung bayaw mo andun sa gate, nakakatena. Ngiti na lang si Rafian. Lagi niya kasing tinotoxic yun, di kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganon. Kaya ka pala lagi rumarap-rap ha, nakikipag-asaran ka pala doon. Ate kasi na ito, Doc Laver. Pero pag yun nakakita ng gantong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ko. Magiging bayaw mo ko. Ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero ano, pati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Rafael lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isa buhay. Pagpirit, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina ka pa kumakain ng linya. At kung umagulo ka sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw na nagaksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung Slack1 na alimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta. Mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ay siyang tatalo sa sarili ko. Ganda rin ng round 2 ni Slack1 dito. Medyo lang, yung huling sinabi ni Slack1, tawag dito, pinupunto niya na underdog siya. Pero hindi siya magpapauga. Parang siguraduhin mo lang na malakas yung bit mo. Kasi ko dito, tawag dito, hindi ko basta-basta ibibigay yung panalo sa'yo. Parang ganun yung nakikita ko or napapakinggan ko sa sinasabi ni Slack1. Pero para sa akin, mas maganda yung round 2 ni Rafian. Mas marami siyang binitawang punchlines dito kaysa kay Slack1. Si Slack1, okay din naman yung mga jokes niya. Pero kasi ang ganda talaga ng round 2 ni Rafian, sunod-sunod na suntok. Grabe. So round 1, pag-isipan ko pa. Round 2, kay Rafian ako. Ngayon pakinggan natin yung round 3. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na ko kay Vitrum. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo. Rumibat nang hindi nagsasalita si Slack1. Crown Manila? Naka-Crown Manila ka rin eh. Tinuro yun. Medyo sablay yung yung rebat ni Rafian. Nakabawi si Slack1 dito nang hindi nagsasalita. Balik natin. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. O, mabig
bang mahina sa suntukan na parang sikaran? Kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas. Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras, kung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Ganda nun. Ang ganda nun, binigyan pa tayo ng facts na ito ni Rafian about sa sikaran nagmula dun sa ano nila. Yung sikaran daw puro sipa. Pero ironic kasi nga, papaliguan niya ng punches to si Slakwan. Ganda nun. Tapos yung, ano sinabi niya dito nung huli? Wait lang, balik Sobra natin. sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Kasi sinabi rin ni Slakwan kanina. Kumbaga parang parte na ng writtens ni Rafian to. Pero na ano niya, medyo na-rebut niya yung sinabi ni Slakwan dito na yung sinabi kanina ni Slakwan na sobra lagi sa oras to si Rafian. Tapos si Rafian sinasabi naman, kulang ng round lagi to si Slakwan. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made. Change your way. O change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo, palaging overtime. Okay din itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. Sa wala ng round 3, gusto panalo pa kay Flary. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water hasira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, Corleone pagkapanalo niya ng mafia. Okay, kasi nabaliktad yung laban dati nito ni Slakwan eh. Panalo siya pero inano ni Arik, Vinito ni Enigma. Binigay sa kanya yung talo. Tapos winner play niya yung Navito. Parang karakter yata yun sa Demon Slayer eh. Kasi kinonect niya sa Water Hashira. Tapos na Vito Corleone sa sa Godfather, yung movie about sa mga gangster. Kasi nga na mafia. Ganda na pag connect ni Rafian lahat yun. Suriin natin. Corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, Corleone pagkapanalo niya ng mafia. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagka-aberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka, par mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mong sa kamay ko mamatay, magpikti ka na lang, buhay mo'y agad wakasanbay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakapikti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed trap, nagquadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please, siguradong preno tong nagmamabilis, if a break a leg. Aim is neck. Sa tragic day, sir, slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, kung nagmamabilis ay ihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan, ang kailangan Brad effort. Tignan mo kahit di ko pinilisan pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake joke mo na sa Bermuda na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda mga linya mo, complain and simple. Una si Prince Right, this time ginagaya na naman si Pistol. La akong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol sa ina Nerf gun. First C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakyan mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par, hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ng gumagaya kay Apex sa Apex Predator, Rodo? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes, guy. Siya, pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago, bro.
Gusto ng 100,000? Taragis, magpatato ka sa noo. Kinausap niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap? Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. Wawasak tong slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack siya ay rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan. Wasak ang slack, rip jeans, pero pwede rin siyang rip, RIP, rest in peace. Okay. Ganda rin, dami rin nire-reference dito ni Raffian. Magkakasunod ang siksik ng round 3 niya. Kanina yung wrestling. Hindi, kanina pala sila Vito Corleone sa The Godfather. Tapos yung wrestling, sinabi niya kay RKO to. Kay Raffian, RKO. Tapos yung belt. Tapos yung storya about kay Cody Rhodes, which is wrestler din sa WWE. Ganda ng mga reference dito ni Raffian. Medyo ano lang, medyo ang haba lang din ng mga ano niya, mga setup. Yun nga, tapos parang dragging na yung round niya rito sa round 3. Ilan? Si Raffian! Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwan ng iboto, katunayan yung may lutuan sa flip top, pinadala ng bara! Patunayan yung may lutuan sa flip top. Okay, round 3 ni Raffian. Okay din. Ang dami niyang bars. Tapos sunod-sunod pa rin. Ganun pa rin yung ano niya. Yung style niya talaga. Yung gigil niya nandyan. Syempre, unang salang sa isa buhay. Dapat solid ka rito. Ang ano lang, yung problema ko lang is medyo nagasgas na masyado yung paglalaro sa pangalan ni Slack1 dito. Parang ilang beses niya na namang inano yung Slack. Yung ano yun, yung scheme niya about sa yung plancha, iron, sinampay yung Slack. So medyo ano lang, nagasgasan lang ako masyado dun sa paulit-ulit na gamit dun sa pangalan ni Slack1 na angle. Ngayon panoorin natin yung yung round 3 ni Slack1 bago tayo mag-decide. Game. Wala itong ribat. Okay kayo ha? Ang roads. Rap yan. Violent criminal. Okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay-English ka pa. This machine, this machine. Punta ka rito para sabihin tayo mo to. This machine, this machine. Palang di mo alam. Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation will never be the same. Isa pa nga. Di mo This siya... machine, game. Wala itong ribat. Okay kayo ha? Ang roads. Rap yan. Violent criminal. Okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay-English ka pa. This machine, this machine. Punta ka rito para sabihin tayo mo to. This machine, this machine. Palang di mo alam. Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation will never be the same. Putangin na mo. Kung mag-i-English ka, wag sa akin. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Tandaan ang Ingles, kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tama yun, sinabi ni Rizal yun. Okay? Kaya itong Rizal na mahilig kumaan bars, Di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat shots ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, kaharap mo may mags. Ninya Sandeas, siya yung parang official photographer ng Flip Top. Bawat shots ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, kaharap mo may mags na kahanig clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kuspang gigigilang ka sa hits sa bawat tama sa sahig ka ba? Lulumpasay ngayon tatat na ng pukol.
alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing ko. Lahat yung tatanggapin ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Oh, Atlas yun, boy. Poseidon? Binuhat yung mundo? Ulit. Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan, tas tumawa. Tinulugan, tas tumawa. Ganyan kayo kabayas. Naturingan taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Ginang ina! Ginang ina! Pero okay lang. Okay lang. Kasi sinadya ko lang yung tol. At alam ko rin na mga Atlas yun, hindi ko lang in-route yung troll. Si Atlas, siya talaga yung bumuhat ng mundo, yun yung sa mythology. Tapos Atlas, crowd control sa ML. Si Atlas yung parang may skill siya, yung SS niya, yung kukunin yung mga yung mga kalaban, tapos ibabato, ka-crowd control. Ganda ng setup ni Slack One dito. Yung sa dami niya raw ng tama, yung mali pa yung pinansin. Solid. Yung maliit na bituin, nag-supernova. Para iparamdam sa lahat ang tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras, Rapian. Lumalampas ako sa limit. Hindi mo ko kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangat mo ba? Hinahangat mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes ba madaliin kong pagkalaglag mo, Rapian, inaantay ka na ng mga rookie sa baba? Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle at may sniper na lakabang inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating rap sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala ito ng paras para bumoses, ako yung paras sa lalamunan. Ganda. Ang ganda ng round 3 ni Slack One din. Medyo nabitinan lang ako. Parang 2 minutes lang, 2 minutes and 17 seconds lang yata yung round ni Slack One dito. Pero yung kay Rafia naman kasi parang masyadong mahaba yung round 3 niya. Pero yung kay Slack One, talagang nasiksik bawat linya niya rito. Ganda. Kung babasihan ko sa tournament na may rules, round 3, bibigay ko to kay Slack One. Ganda ng ni Slack One, round 3 niya. Kaya siguro medyo rin si Rafian dun sa round 3. Kasi ang haba masyado, naging dragging. Tapos ang haba ng mga setup. Pero maganda yung mga bars ni Rafian dun sa round 3. Ganda ng laban na to, dikit na dikit. Sa round 1, round 1, hirap. Overall para sa akin, sa overall ko na lang i-judge. Para sa akin, personal preference kay Rafian ako dito. Ganda ng ni Rafian para sa akin. Parehas silang malakas eh. Pero si Rafian kasi, gusto ko yung mga niya, yung mga punchlines niya talaga. Sunod-sunod na suntok. Si Slack One meron siyang mangilan-ngilan din na jokes na na hindi masyadong nag-aano sa akin. Hindi medyo corny. Ganun. Pero ang ganda rin ng mga setup dito ni Slack One, tas kuha niya yung crowd lamang siya sa crowd reactions dito. Siguro pag live to napanood, Slack One din ako. Slack One boto ko. Pero ngayon dito sa replay, mas maraming naglanding para sa akin na punchline si Rafian. Tapos magkasing bigat lang sila ng mga binitawan eh. Tingnan natin, panoorin nga natin yung mga yung resulta tsaka judging. Zoning 17, Rafian vs. Slack One. Mag-iayos pang beses, kuntiin ko. Maganda yung laban. Grabing laban, no? Boto ng Urado, advancing si Sabuhay,
7-0, magingay para kay Slack 1. Pare. Salamat. I love you, pare. Salamat. 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 Kahit kanino pwede rin mapunta, pero ayun nga, mas nadala ni Slack One talaga yung sa live yung mga sinabi niya. BGS bias. Ikot away sa ako. Joke lang. Akala ko talaga kada round drop yan na yun. Kasi ayoko talaga iboto si Slack 1. May kasalanan sa akin yan. Pero wala mas hindi na overpower ni Rapian si Slack 1 para sa akin. Nanggulat talaga si Slack 1 doon. Kaya Slack 1 yun. 1 and 3 para sa akin. Binoto ko si Slack 1 na hindi ko napapabayan. 1 to siguro para itatay ko na lang siya. Pero yung round 3 nag-decide yun. At sobrang laking factor na ako si Slack 1. At yun, binigay ko na kay Slack 1 ng malino. Congrats, Tol. Masaya ako para sa'yo. Yo, St. Ice, boto ko Slack 1. Hinati ko kasi yung round sa iba't ibang element. Bali punchlines, delivery, tsaka angles. Tsaka may X factor doon na kunwari yung effectivity or yung timing. And sa round 1, binigay ko kay Slack kasi medyo parang slow start si Rapian. Hindi pa yung typical niya na style. Ang papainit pa lang. Round 2, binigay ko kay Raf kasi grabe na talaga yung pagtagtag niya ng punches na classic Rapian na talaga. Then round 3, Slack. Sobrang para sa akin, sobrang dikit nun. As in, kahit sa kada element ng judging criteria ko, nahirapan ako mamili kanino ibibigay. Pero doon sa tail end nung round 3 ni Slack, yun na yung closer ng game. Slack 1. Yung klase ng laban na puta maghihintay ka na lang kung sino magkamali. Tanga na napakalakas ni Rapian pero sa tuwing round na ni Slack 1, puta na nabubura niya pero napakagrabing dikdikan niya pero Slack. Napakagrabe no. Ayun, binoto ko si Slack 1. Tingin ko naging diferensya nila. Dami sa lakas. Yung kay Rafian, sobrang dami ng punchline As in, hinihintay ko na nga lang may magkamali para makapag-judge. Pero sobrang ganda ng performance nila pareho. Ang advantage ni Slack 1, mas maraming punchline si Rafian pero yung mga punchline niya nang bubura at ang isa pa doon, yung kaya niyang gawin sa technical at saka sa jokes na paraan. Yo, Ilaya, Rising, Cartel, Flip Top Beer, binoto ko si Slack 1. Yung ganitong laban, yung lahat tayo panalo, pareho sila A-game, pang isa buhay talaga, sarap makita nito semis or sa finals, pero kailangan mo mamili talaga yung effectivity ni Slack 1 sa mga binitawan niya na lines, pareho sila ni Rafian, pero may edge talaga yung joke, sabay biglang seryoso, tapos putang ina, ang galing yung nababalik na pagdudugtong niya yung joke sa seryoso, na sobrang effective, kaya yun, para sa akin doon nag-edge si Slack 1. Congrats pa rin kay Raf. Sa akin, parang first 2 rounds, lamang ng konti si Rafian. Siguro sa preference, parang mas flip yung first 2 rounds si Rafian. Pero konti lang. Pagdating sa round 3, giniba ni Slack 1 yung stage Sobrang lakas din na round 3 ni Rafian, pero yung ginawa ni Slack sa stage, parang enough para i-cover yung kulang sa first 2 rounds. Kaya, Ayun, ganda. Ganda rin tama naman yung judging, mga tawag dito. Mga valid naman yung mga punto talaga ng mga judging. Mas maraming punches si Rafian, pero mas solid yung mga, mas mabigat yung mga binitawan dito ni Slack 1. Okay, pero sa akin personal preference ko si Rafian pa rin to, yung panalo para sa akin. Pero kasi nga sa mga ganong sitwasyon na sobrang dikit, kahit panalo si Slack 1 talagang tanggap mo Hindi yun yung malulutuan ka Solid yung laban na yun. Hanggang sa muli, paalam!